Amen, 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 and amen. Come on, palakpakan yung mga katabi nyo. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Again, high five your neighbor and say, thank you for your desire to be here tonight. Ayan. Amen. Okay, so how many of you are excited to hear the Word of God? Excited ba tayo? Isang malakas na amen nga. Okay, now before we start this service of the Word of God, first and foremost, I would like to remind everybody that the overall vision of our church is all about discipleship. Can somebody say discipleship? Isa pa, yung malakas, discipleship. And the focus of this church, especially sa mga bago, ano po, for you to be discipled, and one day in the future, to be a discipler. So, magdi-disciple ka one day, and then one day, ikaw ang magdi-disciple. Kailangan po natin yan. Gusto ko pong maintindihan ninyo lahat that discipleship is not a one-time program. Hindi po ito one-time program that you will go through in a month. Hindi po. Discipleship is a long life journey. Sabi nyo nga, lifelong journey. Sabi mo sa katabi mo, discipleship is a lifelong journey. You will never finish. You will never get to the end. You never complete the task. Habang buhay ka, magpapadisciple ka at magdi-disciple ka. Habang nabubuhay po tayo. Kaya nga kahit nag-graduate ka na ng PEPSOL, kahit nag-graduate ka na ng training, tuloy-tuloy pa rin tayo. Why? Because there is always something to learn. Kahit na matagal ka na sa church, kahit na pinanganak ka na sa church, kahit na born again ang mga magulang mo, tuloy-tuloy pa rin tayo habang nabubuhay tayo. Tama? Amen po ba? Dahil marami ka pang matututunan if you continue. Growing will not stop. Sabi mo sa katabi mo, growing will not stop. And so in this church, we want to make sure that you are being discipled. So hindi ka lang pupunta dito every Saturday, maging regular member, umupo dyan sa church, hindi lang po yan ang functions mo. There is a purpose of God in your life. Yun po yung gusto natin makita, no? We want you to become a doer and not only a listener of the word. Hindi ka lang pupunta rito para makinig, pero pupunta ka rito para gawin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? We want you to become a person that God wants you to be. Amen? And that is this church will be engaged in Jesus' mission one day. Dapat po lahat tayo is involved and engaged sa mission ng Panginoong Hesus. In other words, we don't want you to become a disciple alone, but we want you to be discipling others too in the future. That you are taking what you're learning from this pulpit and impacting the lives of many people around you. Amen? Sino nakakaalam ng greatest commission? Greatest commission, dalawa lang ang greatest sa Bible. Greatest commandment, saka greatest commission. At ang isang Kristiyano, kung totoo kang Christian, you must be fulfilling the greatest commission. Tama? We must share the gospel to everyone. Dapat alam natin yon. Dapat nakikita sa buhay mo na Kristiyano ka. Dapat nakikita at naririnig sa iyo yung Word of God. Sabi ni Gab kanina, walking Word of God ka na naglalakad ka sa paligid ng Abu Dhabi. Amen po ba? So as part of this goal of discipling you all, as your pastor, I'm trying my best with God's leading to teach you foundational principles or doctrines of Christianity. Amen? Because as your pastor, gusto ko pong iwanan na natin yung elementary principles. Sabi nyo nga, elementary principles. Isa pa, laksa mo. Elementary principles. Para lahat tayo mag-mature as a Christian. Tama? Lahat tayo nagmamature kailangan as a Christian. And so, babalikan natin yung Book of Hebrew once more para ipagpatuloy natin yung series na itinuturo ko sa inyo. Magpapatuloy po tayo right now. So, again, let's read the series that we have. Yung Hebrew 6, 1 to 2. Ayan. Can you read it, please? Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of dependence from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptism, of laying on of
Praise the Lord, kasi po matatapos na natin yung 6. Okay? So, ang sabi po dyan is, going tayo sa next level kapag sinabing, let us go on to perfection, meaning maturity. At not laying again the foundation of repentance from dead works. Naituro ko na yan. Number 1, repentance from dead works. Number 2, faith toward God. Number 3, the doctrine of baptisms. So una, hindi natin alam na meron palang 5 baptisms. Kasi yung baptism dito may S. So ako sa pastor, hindi ko alam yan. Nalaman ko na lang. Meron palang 5 klase ng baptism. No po? And then, last week, we talk about laying on of hands. Right? How many of you were blessed last week? So, simple lang yung tinuro natin last week, pero pumaganda. Tama? And then tonight, we will talk about resurrection of the dead. Say, resurrection of the dead. And next time, I will talk about eternal judgment. So, ito pong 2 to na natitira, maganda pong topic to. Kung gaano kaganda yung topic ng 4, mas maganda to. Kasi po, we already covered the first 4 of those 6 foundation. Now, ang pag-uusapan po natin, isa sa mga importante, ito po yung tinatawag na resurrection of the dead. Sabihin mo nga, resurrection of the dead. Isa pa, the resurrection of the dead. At kagaya nung unang 4 na nauna, ito, importante ito as well to talk about because people have all kinds of crazy beliefs. Ang mga tao po may kanya-kanyang paniniwala kapag kamatayan na ang pinag-uusapan. Tama? About what will happen when a person dies. So tonight, I want you to focus everybody kasi po, maganda itong pag-uusapan natin kasi lahat tayo pupunta dyan. Tama? Whether you like it or not, mamamatay ka one day. At magandang topic po to para ready tayo. Tama po ba? Maraming iba't ibang paniniwala, maraming kanya-kanyang tradisyon at kultura. Maraming tao kapag may pera ang binibili St. Peter. Tama? Sino rito may St. Peter? Taas sa kamay. O, huwag kayong mahiya. Ako, meron yan. Meron kami yan. Why? Bakit? Kasi po, ang St. Peter po, inihahanda mo yung mangyayari kapag namatay ka. Tama? At kapag namatay ka, alam mong may gastos. Tama po ba? May gastos yan. Ngayon, kung kaya mo, mag-ready ka ng St. Peter. But, take note, pag bumili ka ng St. Peter, ang pinaghahandaan mo yung flesh, yung body. Ang ganda ng libing mo. Naka-Mercedes-Benz pa ang nagatid sa'yo. Ang ganda ng pinaglibingan mo, ang ganda ng coffin mo. Ang problema, body lang yon. How about your soul? Amen? Amen po ba? So, marami tayong kanya-kanyang tradisyon, paniniwala at kultura. Meron tayong mga initial reaction. Nakikita natin na kapag may namatay, may tao talaga nagluluksa. Tama? 3 taon na nakaitim pa dito sa dibdib niya. 3 taon na namatayan, nakaitim pa rin. May mga taong gustong sumama na sa hukay ng mahal nila sa buhay. Tama? Pang ililibing na, sabi nila, sasama na ako sa'yo. O sige, sumama ka. Ayaw niya naman. Tama? But there is one way to know kung ano ba ang totoo. Kung ano ba talaga nangyayari kapag isang tao is physically dead na. Ano ba mangyayari? Meron ba talagang buhay after ng kamatayan? So maraming hindi nakakaalam niyan. At ang Bible lamang po, ang salita ng Diyos at magsasabi sa atin ng katotohanan. At sabi ng Biblia, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nandiyan po ba kayo? So tonight, I want to spend some time and discuss to you this very important topic. We will dig into the Word of God and try to answer some questions. Meron ka mga question, meron siya mga question, meron ako mga question. So tonight, titingnan natin yung lahat ng question natin yan at sasagutin natin tonight para malaman natin totoo. Because again, whether there is life after death, because some people think when you die, it's all over. Ang alam ng marami, pag ang tao namatay, tapos na. Sino nakakaalam niya na kapag tao namatay, tapos na? Taas ang kamay. Ba't may nag-amen? Wala nagtaas ang kamay. Dapat wala nag-amen. Sino magsasabi na kapag namatay ang tao, tapos na? Wala.
Wala. Because pag ang tao namatay, start pa lang. Do you know that? Pag namatay ka physically, start pa lang. Kaya nga kailangan mo ng local church. Kasi dito sa local church, ginagawa natin yung paghahanda. Lahat ng gagawin mo sa langit, dito mo matututunan. Amen? Alam nyo ba yung pag-worship, gagawin sa langit yan 24/7? So, kung hindi ka sanay mag-worship, hindi ka pwede sa langit. Amen? At sabi ng Bible, ang worship is like tunog ng kidlat at kulog. So, ang worship po talagang maingay. At lahat ng nakikita natin dito is biblical. Nasa Bible po yung mga instrumentong yan. Talaga pong maingay because para daw kulog yung kidlat, yung tunog niya kapag tayo nag-worship sa langit. Okay? So, ang local church po, tuturuan tayo biblically, ihahanda tayo para pag tayo namatay, alam na natin yung gagawin natin. Kasi po, meron talagang life after this life. Life after death. Sabi mga life after death. So maraming denominations nagtuturo na kapag daw ikaw namatay na, patay ka na, hindi ka na babangon muli. Eh may sinasabi yung Bible, part to ng doctrine ng Biblia. So, kada isang Kristiyano dapat alam natin to. Kasi po, principles ng Christianity, okay? Because some people believe that you will come back again after death in something else. Meron pong ganong reliyon. Tinuturo nila, pag patay ka na, mabubuhay ka muli na parang animal. Yung buhay mo, sasalin sa animal, mabubuhay ka uli. Meron pong ganon. Alam yung mga Hindu? Ganyan pong turo nila. Amen? So nakakatakot po yung mga ganun turo, tama? Mantakin mo, babalik ka as sa pusa o aso? Tama? So yan po yung paniniwala nila. After death, you come back in this life in something else like a form of an animal. At aminin man natin hindi, I know na meron sa inyo rito, for sure, naniniwala na kapag ang buhay tapos na. Siyempre, wala nga amin yan. Pero in the back of your mind, meron. For sure yan. Hindi lahat tayo naniniwala na merong resurrection of the dead. Amen? So listen to me carefully. Lahat ng pag-uusapan natin dito with regards to this topic is biblical. Kaya huwag kayong maniwala kapag walang Bible verse. Pag may sinabi ako rito na walang Bible verse, huwag yung paniwalaan. Pero kapag may Bible verse, then you believe. Because that's the truth. Tama? Yung biblical foundation with regards to the resurrection of the dead is nakasulat sa Bible. Kaya dapat natin paniwalaan. And my hope, my faith, my belief, and my convictions are rooted and grounded from the teaching of these 66 books. Nandito lahat, nakasulat dito lahat. Okay? Now, may isang denomination na naniniwala na kapag daw ikaw ay namatay at hindi ka sigurado kung save ka, pupunta ka raw sa purgatorio. Amen? Pupunta yung kaluluwa mo sa purgatorio at habang nasa purgatorio, ipagpe-pray ka ng 9 days, saka 40 days, amen? Ika-siyam at ika-apat na 40 araw, ipagpe-pray ka, namatay ka, yung kaluluwa mo nasa purgatory, waiting for people to pray for you, then doon pa lang pupunta yung kaluluwa mo sa langit kasi ipinag-pray ka. Sino sa inyo niniwalang ganun dati? Dati, paniwalang-paniwala ako dyan. Kaya kung yan ang tinuturo sa simbahang naandoon ka, ay umalis ka na roon kasi po mali yun. Wala pong magagawa ang 9 days saka 40 days sa'yo pagpatay ka na. So nakatid na ba kayo ng gano'n? Yung pinagpe-pray yung patay, yung may patay dito or nailibing na. Tapos babalik ka na ika-siyam na araw sa kaya 40 araw? Sino nakaranas nun? O, anong ginagawa? Pinagpe-pray ang patay. Bakit pinagpe-pray? Para? So, tatanungin ko kayo, kung kukuha kayo ng examination, eto lagi ko ito sinasabi sa evangelism, kukuha ka ng examination, magda-driving test ka bukas sa police, kailan ka magpe-pray bago ka pumasa? Before or after? Before. Kasi sasabihin mo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom, bigyan niyo po ako ng
ng knowledge, understanding, paano mag-drive para po makapasa ako. Tama po ba? So, paano mo ipagpe-pray yung tapos na? Sasabihin mo, Lord, lahat ng ginawa ko sa exam ko, please, palitan mo. Pwede ba yun? So now tell me, paano mo ipagpe-pray ang taong patay? Lord, lahat ng ginawa niya, 9 days na ngayon, Lord, lahat ng ginawa niya nung buhay pa siya, pakipalitan mo, Lord. Pwede ba yan? Tapos pagdating ng 40 days, Lord, 40 days na, magpe-pray ulit kami, please, paakyatin niyo siya sa langit. Tama? So yun yung paniniwala natin dati. Yan po yung nakalakihan natin paniniwala. At kapag naniwala ka sa ganon, hindi ka makakarating sa langit. Alam niyo kung bakit? Kasi ang thinking mo, may magpe-pray naman sa'yo eh. Tama? Ang thinking mo, meron man 9 days saka 40 days. At yung tinuturo sa atin. Amen po ba? Now, ang alam natin, may purgatory. People who knows you, your loved ones, your relative, your neighbor, will pray for you so that you can go up later on sa heaven. Tama? Bulungan mo yung katabi mo, bulungan mo. Sabi mo sa kanya, there is no in-between. There is no purgatory. Sabi mo. Okay, so look at me everybody. Look at me, listen to me. There are only 2 destinations pag tayo namatay. Dalawa lang. It's either heaven or hell. Purgatory is nowhere in the Bible. Hindi po nakasulat dito ang purgatory. Tama? Sa 66 books, walang nakasulat na purgatory. Ewan ko yung dinagdagan, meron siguro. Tama? Pero sa 66 books, wala. Now, kung may paniniwala ka na may purgatory, saan galing yung paniniwala mong yan? What is the basis of your belief? Tama? So, ito yung dati natin paniniwala. Walang basihan. Sinabi lang. Walang Word of God. Walang Biblia. Walang Bible verse. Nakalakihan lang natin. So tonight, my job for the next 30 minutes or 40 minutes or so is to talk about what happens when a person die. Anong mangyayari sa isang tao kapag namatay? And the fact that there is resurrection of the dead. Talaga pong may resurrection of the dead. That there is life after death. That is the meaning of that. There is life after death. And many people doesn't believe that. But there is life after death. I said there is life after death. I said there is life after death. Tama? So let me start what happens when we die. Ano bang nangyayari pag tayo namatay? First of all, I want you to take notes of the verses that I will give you tonight because importante ito. Kung may dala kang cellphone, i-take note mo. Kung may dala kang Bible, i-highlight mo lahat. Because our setup tonight is like a Bible study. Hindi ako magtuturo sa inyo sa preacher, magba-Bible study tayo. I will not preach tonight. But we will go through many scriptures that I want you to take note para po alam natin yung mga ginagawa natin at alam natin yung mga ituturo natin. Okay? So write the verses down because I know that when you go home, alam ko po yan, na pagdating nyo sa bahay, lahat ng tinitake note nyo, binabasa nyo. Amen? Sino nagbabasa? Taas ang kamay. What do you mean na yung amen? Kanina, amen, ang lakas eh. Biglang humina, parang galing sa ilong ah. Naniniwala pa rin ako na binabasa nyo yan. In Jesus' name. Huwag nyo pong hayaan na nagtitake note kayo, tapos tinatago nyo lang. Tama? Amen po ba? Am I correct? Balikan nyo, meditate nyo yung mga verses na tinitake note ninyo. Amen? So how many of you are excited? Okay, let me remind you first thing for all, kung ano yung sinabi ng Hebrew 9:27. Tingnan po natin. Sabi po ng Hebrew 9:27, please. Listen carefully. This is very important. Lahat ng appointment sa lupa, alam mo. Alam mo may church ngayon, dumating ka na 8 o'clock, appointment yan. Pag may interview ka, alam mo yon. Alam din na mag-interview, tama? Tomorrow, pag may pasok ka, 8 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, alam mo yan. That is appointed. That is appointment. Amen. Merong isang appointment sa Bible na hindi natin alam. Ano yon? For men to die once. So meaning, itong Hebrew 9:27,
Sinasabi dito ng Panginoon na appointed sa ibang translation, destined. Mamamatay ka one day, pero hindi mo alam kung kailan. Pero it's appointed. Are you with me? Narinig niyo ako? Mamamatay tayo one day, okay? Hindi mo alam kung kailan, pero mangyayari. At walang makakaligtas doon. At ang sabi diyan, once lang. So yung agimat, edi uubra. And then, pastor, yung lolo ko po nung namatay, binigyan ako ng bato eh. Sinubo ko yun eh. Ang sabi raw, agimat yun, hindi ako mamamatay eh. Sige, subukan natin. Hindi raw ako tatabla ng bala, pastor eh. Subukan natin. Once ka lang mamamatay. At ang sabi diyan, after that is judgment. So, ano yung silbi ng 9 days ako 40 days? Eh, meron palang judgment. And judgment, you will be judged according to what you have done and what you have believed. Tama? Are you listening to me? Narinig niyo po ba ako? So, may judgment na tayo once na tumigil ang paghinga mo. Diyan ko kayo sisimulan. Okay? Yan po yung maganda. Simula yan. So, when you live this life and die on that appointed time, you don't come back at something else and die again. Hindi ka na babalik. You don't come back as a cow, you don't come back as a dog or a cat or a horse, no. Kagaya ng turo ng iba, something else, no? It is very clear, it's one appointment. Isang beses ka lang mamamatay. Kasi pag babalik ka uli as a hayop, as an animal, edi mamatay ka uli. Eh once lang ang sabi ng Bible. So it's very clear na one appointment. After that, listen to me, the very next thing, the next event that will happen after you die is to stand before God and face judgment. That will happen. So meaning, you and me will be judged. Again, according to what you have believed and according to what you have done. Kaya nga po, walang purgatory na kapag namatay ta, doon ka pupunta, pagpe-pray ka, wala pong ganon. Wala na pong magagawa ang prayer sa'yo. Kaya kung mother mo, ang father mo, mga relatives mo naniniwala roon, well, you should contact them and you should share the truth to them. Kaya nga po importante na kapag nandito tayo sa church, nadi-disciple ka at marunong ka mag-disciple. Para pag uwi mo ng Pilipinas, marunong ka mag-share sa pangamagulang mo. Tama? And the best weapon for them to believe is for you to be a role model of change. Kailangan na bago ka. Hindi pwedeng pag-uwi ka, may dala ka pa rin alak at sigarilyo. Hindi maniniwala yung mga yon. Tama? Paano sila maniniwala? Tama po ba? Now, the question is, what happens when a person die? What will happen when you die? Ano nga bang mangyayari kapag namatay tayo? Mabuti na lang nagtanong kayo. Amen? Sige po, basahin natin sa Ecclesiastes. Okay, listen to me carefully. Can somebody say, the dust will return to the earth as it was? O, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The dust will return to the earth as it was. And then the second one, and the spirit will return to God who gave it. Now, listen. When God created our body, the part of Genesis, nung kinreate tayo ni Lord, lahat po kinreate niya by His mouth. Ang sabi niya, let there be tree, let there be mountain, let there be sun, let there be moon. Pero po hindi niya sinabing, let there be human. Tama? Kinreate niya tayo specifically, kinuha niya tayo sa alikabok at doon niya tayo binuo. At ang sabi po ng Bible, then the dust will return to the earth as it was. So kapag ang tao namatay ka physically, ibuburol ka ng 1 week, tapos ladaling ka na sa sementeryo, amen? Are you with me? Pagdating sa sementeryo, for the next 10, 20, 30, 40 years, pag binuksan yon, alikabok ka na. Narinig niyo po ako? Kaya maling-mali na naman yung turo sa atin na nakalakihan natin. 30 years nang patay yung tatay mo, tuwing November 1, kinakausap mo pa roon. May dala ka pang kalamay, may dala ka pang puto. Amen? Inaalok mo pa.
Maling-mali. Tama po ba? So ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin dito, ano ba yung katotohanan na yan? Now, when we die, there are three things that will happen. Can somebody say three things? And number one that will happen when we die is our body returns to the dust. Pakisabi nga, our body returns to the dust. Ito yung number one na mangyayari kapag tayo namatay. Your physical body returns to dust. But listen to me. According to Ecclesiastes 12:7 earlier na binasa natin, the Spirit of God who lives inside of you, the Spirit of God that gives you life, yung Spirit na yon na tinanggap natin galing sa Diyos, yung same Spirit na yon na nag-grip inside of you, kaya when you die, the same Spirit will return to God. Pag tayo namatay, sabi po na Ecclesiastes kanina, yung part A, yung body mo babalik sa dust, kasi galing ka sa dust, pero yung part B, yung spirit mo na galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Are you following me? Tandaan po natin mga anak, listen to me carefully, I don't want you to miss this. The Spirit of God within you that allows you to have life, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, is the function of the Spirit of God living in you. For why? For what purpose? Ano yung function nun? For you to become the person that He wants you to be. Para mabuhay ka as a normal person. Tama? Because without the Spirit of God, that will never happen. Amen? Because without the Spirit of God, that will not ever happen. Now, kaya, when you die, because that Spirit comes from God, it will return back to God. Babalik yon sa God. That's why it was mentioned from Ecclesiastes 12:7b. Yung po nakikita nyo sa screen, okay? Your flesh will return to the earth, to dust specifically, then the Spirit that God gives you goes back to Him. I want you to understand this. Malinaw po ito pinag-uusapan natin. Are you following me? Okay? Then, your soul. Ito na ngayon. Sabihin mo nga, my soul. Laksan mo, my soul. Isa pa, my soul. Okay? So, your soul and my soul, ang sabi ko rito, and the Spirit will return to God who gave Him. Yun yung kanina, sorry, hindi ko napindot. Isa pa? Pakisa nga, pakipindot pa. Okay. Our soul goes to its eternal resting place. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng body. Ang body, yung bote. Yung water, yung liquid, yun ang soul. So kapag ikaw buhay pa, yung body mong yan, compartment ng soul. Tama? Pag ang tao patay na, lalabas yung soul sa body at pupunta doon sa eternal resting place. Tama? Now, gusto ko po maintindihan ninyo na yung soul, yan po yung will, emotions, yan po nanggagaling lahat. Sa soul, opo? So, sobrang importante nito. I want you to listen carefully. Your soul is your mind, will, and emotion. So, habang buhay ka pa, yung body mo, compartment ng soul, kapag nasaktan ka, nag-away kayo ng boyfriend mo, girlfriend mo, o kahit anuman, nasasaktan yung soul, pero umiiyak yung mata. Tama? So, halimbawa, nauuhaw ako, ang nauuhaw yung soul. Pero pag inom ko noon, ang uminom, yung katawan, yung bibig. Tama? Yung body. Amen po? Ngayon, kapag sino man sa inyo, sinampal ko, sinuntok ko, mararamdaman yung sakit. Why? Why? Because your soul is still inside your body. Pero pag ang tao patay na, aalis yung soul, kaya yung patay na, kahit nasaksakin mo, aray pa ba? Wala na. So, meaning, ano ibig sabihin? Ang nakakaramdam ng sakit, yung soul. And that same soul will go to its eternal resting place once you are dead. Hindi ba kayo na-confuse sa sinasabi ko? Naintindihan niyo po ba? The soul is the real person of who you are. Yan yung soul. And I want to highlight that souls never dies. Ang soul po hindi namamatay.
buhay na buhay ang soul. Ang namamatay, yung katawan. Pero ang soul mo, mananatiling buhay. At yun ang pupunta sa eternal resting place. Saan? Dalawa lang. Saan yun? Ikaw ang mamimili nun. Walang magagawa ang prayer sa'yo. There's two only destination ng ating soul. Ang body pupunta sa sementeryo, ang soul either doon o doon. Yung soul na nakakaramdam na sakit. Are you with me? Are you following me? Okay? So, let's read 2 Corinthians 5:8. Pakilipat nga, nak. Next slide, please. Pakibasa, nak. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen. Mga anak, you need to understand this. That when a person who is saved dies, kapag ang taong saved na namatay, mga tunay na may relasyon sa Panginoon, may intimate relationship sa Panginoon, is dumating na sa oras ng kanilang kamatayan, their souls go into the presence of the Lord Jesus Christ in Abraham's bosom. Maliwanag tayo sa pinag-uusapan natin. Please, take this note. Kapag ang tao namatay, ang punta niya sa paraiso. Abraham's bosom. I want to make clear of this. Wala pang taong namatay na nasa langit at nasa impyerno. Wala pa. Let's make this clear. Baka mamaya akala mo yung nanay mo na believer nasa langit na. Wala pa. Patutunayan natin yan as we go along. Tama? Wala pa pong namatay na nasa langit at nasa lake of fire. Wala pa. Naalala niyo yung magnanakaw sa kaliwa ni Jesus? Nandito si Jesus sa gitna. May magnanakaw sa kanan, may magnanakaw sa kaliwa. Tama? Ang sabi nung nasa kanan, kung ikaw talaga yung Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo kami. Tama? Sabi nung nasa kaliwa niya, sabi niya, Panginoon, wag mo akong kalilimutan pagbalik mo sa iyong kaharian. Panginoon means repentance. Nagre-repent na siya kasi tinawag niyang Panginoon si Jesus. So, Lord, sabi niya Lord, okay? Now, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon pa lang, isasama na kita sa langit? Paraiso. This is what I'm trying to say. Hindi niya sinabing langit. Ngayon pa lang, isasama na kita sa paradise. Tama po ba? So, doon napunta yung thief. So, let me clear about this. Wala pa pong namatay, again, na nakapunta ng heaven or hell. It will only happen sa second coming, sa final judgment. Kapag ang Panginoon bumalik muli at malapit na yon, doon pa lang mangyayari yung final judgment. Lahat ng namatay, naandoon pa lang sa Abraham bosom. Hello? So, pag-uusapan natin na maayos yan para lahat tayo nagkakaintindihan dito, okay? Pagkatapos itong gabing to, I want you to put that in your mind, soul, and spirit na lahat na napag-usapan natin dito, huwag kayo maliligaw. Lahat ay tinuturo natin biblical. So it's very important na tinanggap nila, meron silang relationship sa Panginoong Yesus para sila makarating doon sa tinatawag na paradise. And then later on, sa heaven, in the kingdom of God. Tama? And I will tell you, if you are saved, you don't want to come back here in this life. Kapag ang tao, sigurado ka saved ka na. Sigurado ka na meron kang intimate relationship from God. Kay Lord, na nagpapako sa cross para bayaran ang kasalanan mo, then, kung mamamatay ka at dapat kang matuwa. Hello? Alam niyo kung bakit? Kasi pag namatay ka na at alam mo save ka, wala nang due date. Wala na electricity bill. Wala na sicknesses. Wala nang renta sa inuupahan. Tama? Hindi ka nagigising ng maaga para pumasok at umuwi ng trabaho. Amen? So makakaramdam ka ng love, joy, and peace doon. Kasama ni Lord. I'm talking about those people who are really saved. Tama? Bakit ka pa babalik doon sa tinatawag na bed space na may surot pa? Eh nandoon ka na sa karya ng Diyos. Tama? Amen. Doon ka na sa presence ng Panginoon. That is the resting place na meron ng mga taong saved. Walang issue, wala nang problema. No worries anymore. Tama?
you will experience a limited love, joy, and peace. Tama po ba? And I'm talking about those people na saved, as I said. Ang sabi po sa verse, to be absent from the body. Nakita nyo? To be absent from the body, meaning, when I left this physical body of mine, at pupunta ako doon sa presence ni Lord. Hello? Narinig niyo po ako? So meaning, kapag alam mo yan, I'm home. Sabi mo sa sarili mo, I'm home. Pag namatay ka na. Dahil yun naman talaga ang home, tama? So our souls, if you're a believer, will go to heaven. Next slide, please. Believers will go to heaven. Yun ang sabi ng 2 Corinthians 5:8. Come on, everybody. Can we give the Lord a big hand of applause, please? Palakpakan natin. Kung believer ka, palakpakan mo ng malakas si Lord right now. Now, listen. There is a story in the Bible na pupuntahan natin right now because this passage are full of tremendous insight with regard sa pinag-uusapan natin. Parable to ni Lord na itinuro niya sa mga Pariseo. So doon tayo pupunta, huhugutin natin yung mga ine-example ko sa inyo. Jesus was teaching a parable to those Pharisees, to those religious leaders in those days. So let's start reading it. Ako na lang muna magbabasa na, okay? Para madiinan ko. First, Luke 16, verse 19. Ito po yung sabi, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Meaning, may isang lalaking mayaman na ang suot niya is yung purple and fine linen. Yan po mga panahon na yan. Kapag may suot kang ganyan, mayaman ka. At pag sinabing sumptuously every day, ang ibig sabihin niyan, every day, punong-puno ng pagkain yung lamesa nila. Every day. Not single day. Every day. Amen. Are you following me? Mayaman to, rich man. And then verse 20, ito yung sabi. Alam ko nabasa nyo na to, iba sa inyo, pero pupigain natin tonight. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. So mayaman ako, ito yung bahay ko, may gate doon. Mayaman ako, everyday maraming pagkain, pero meron isang beggar na nandoon sa gate ng bahay ko, na nakaupo roon, hindi makatayo, at yung kanyang mga sugat sa paa, marami siya sugat sa paa na dinidilaan pa ng aso. Tama? Yun yung sabi sa ibang translation. 21. Sabi sa 21, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked her sores. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung mga sugat niya sa paa, dinidilaan lang ng aso kasi hindi siya makatayo. Marami siya sugat. At ang desire niya, kaya siya nandun sa gate ng mayaman para lang kumuha ng mga bumabaksak sa table niya. So sa dami ng pagkain, ang desire lang ng mahirap, yung mga lumalaglag lang. Kaya siya naghihintay. Okay? 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Ito yung sinasabi ko kanina. Tama? The rich man also died and was buried. So meaning, dito sa verse na to, makikita natin, mayaman ka man o mahirap ka, mamamatay ka one day. Walang magagawa ang kayamanan mo kapag mamamatay ka na. Tama? Verse 23. And being in torments in Hades. Ito na yon. Ito na po yon. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Now, gusto ko pong diinan ng konti ito. Can I stay here for a while? Gusto ko pong diinan ng konti itong 23. Dito po makikita natin, and being in torments. Ano yung torments? Ano yung ibig sabihin nun? Yung pinahihirapan ka. Yung tinotorture ka. Tama? So nakita niya roon si Abraham afar off. At si Lazarus, yung beggar na namamalimos sa kanyang gate. So parehas silang patay. Ang tanong ko, paano sila nagkita? Oh, ayan. Okay, so pakinggan nyo mabuti. Kapag namatay ka, pupunta ka doon sa tinatawag na Hades o Sheol. Ang tawag doon. Okay? So, lahat ng namatay, sabi ko kanina, nandoon pa. Why? Kasi si Abraham namatay sa Genesis.
sa Old Testament. Are you there? Itong si rich man at Lazarus namatay sa New Testament. Ang Old Testament po, from book of Genesis to Malachi, and then going to New Testament, from Matthew to to Revelation, meron po yung 400 years na gap. So makikita mo, sobrang layo na nito, pero nagkita sila roon. Ito yung sinasabi ko na lahat ng namatay, andoon pa. Si Virgin Mary, nandyan. Si Abraham's bosom, kasi save yun for sure. Kasi hindi naman siya yung Diyos. Kaya doon tayo humihingi na kapatawaran, inanalagi sa klolo. Hindi po. Pag nakarating ka ng langit, kasama mo si Mary na magwo-worship kay God. Yun yung katotohanan. Tama? Hindi natin alam before, pero ngayon nalaman natin. So ito po yung mga gusto ko idiin dito sa verse na to. Nakita nila si Abraham, meaning lahat na namatay talaga nandoon pa. And then verse 24, next. Last, sabi po rito, then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me. Yung rich man, kinakausap niya si Abraham. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Now, tinan niyo mabuti to. Ito mong particular story ito is very interesting to me. Why? Kasi itong rich man na to, tingnan niyo ha, patay na siya, nandun na siya sa hell. Ano yung nakita ko dito? But still, he carry with him his controlling ways. Di ba mayaman to? Ang gusto niya, utos lang na utos. Patay na siya hanggang doon sa hell, inuutosan niya si Abraham. Tama? Now, gusto ko makita ninyo to. Gusto kong malaman ninyo na kapag patay ka na, yung soul mo talaga buhay. Mga soul na lang yan, by the way. Yung mga katawan nila, nasa lupa na. Tama? So, did you see that? Yung controlling ways ng mayaman, nandiyan pa rin si story yan. Nung nasa lupa siya, mayaman siya, he used to instruct and tell people what to do. So dito, ganun pa rin sinasabi niya. Amen? Sabi niya, Lord, sabi niya, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. So tingnan niyo mabuti to. Naranasan niyo na ba na mauhaw ng 24 hours? Sino dito nakaranas nun? Sino nakaranas na sa kamay? Ba't buhay ka pa hanggang ngayon? Meron ako narinig, nalipasan ng gutom, pero nalipasan ng uhaw, wala. Meron kayo narinig? Kahit na wala kang pagkain, kung meron kang malinis sa tubig, mabubuhay ka. Pero 24 hours wala kang tubig, ikamamatay mo yon. Ngayon, dito, tingnan nyo. Because he was tormented in this flame, so ang sabi niya, yun lang finger ni Lazarus, idip lang doon sa tubig, at ipatak sa lalamunan niya, okay na siya. So tingnan nyo kung gaano kahirap pag ikaw hindi napunta roon at doon ka napunta. Are you listening to me? Tandaan nyo, hindi pa lake of fire yan. Nandun pa sila sa Sheol, doon sa Hades. Wala pa sila sa lake of fire. But listen to this. Tandaan nyo, the ability to do anything in your tendencies. Kung ikaw palautos nung araw, kasi manager ka sa company mo, pag namatay ka, palautos ka pa rin, madadala mo yun doon. Pero wala ka ng control. Wala ka ng control doon. Ang ko-control doon, yung mga naandoon na namumuno sa pinuntahan mo. Tama? And he knows that it's so hot in that place, tormented siya, kaya yung patak lang ng tubig, okay na sa kanya. Now let's continue reading. Tingnan natin response ni Abraham. Napakibasa mo nga para makapahinga ako. Sige. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. Okay, now listen to me. Hindi ko po sinasabi na kapag mayaman ka, punta mo sa hell. Ay kapag mahirap ka sa langit. Hindi po. Nagkataon na lang ganito ang kanilang situation, kaya po napunta tong mayaman na to sa impyerno, sa hell, kasi napakadamot niya. Pagkain lang, hindi siya marunong magbigay. Sa dami ng kayamanan niya. Tama? Sino mayayaman dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hindi kayo mayaman, ang yaman ng tatay niyo. Oh, bata niyo magtaas ng kamay.
What you declare, what will happen to you. Kaya tayo mga Pilipino, pag tinanong, kamusta ka na? Ito nga, hirap na hirap eh. Yun ang mangyayari sa'yo. Tama? Because from the abundance of your heart, the mouth speak. Amen? Kaya dapat payaman ng payaman. Amen po ba? Now, dito, kaya napunta siya roon kasi sobrang damot niya. Sa dami ng pera niya, pagkain lang, hindi niya maibigay. At itong mahirap na to, syempre, tumatawag lagi sa Diyos to, kaya sa punta siya sa langit. Now, ito yung lifetime na meron sila. Okay? Then, next verse, 26. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to you. Okay, so listen to me carefully. This is very, very important, this 26. Besides all this, between us and you there is a great gulf fixed. Ang great gulf fixed po, yon is isang malaking bangin. Opo, malaking bangin yon na hindi ka pwedeng tumawid sa kabila at hindi pwedeng tumawid ka sa kabila. So meaning, patay na tayong dalawa. Kung biyahing langit ka, nandoon ka sa kabilang side, biyahing impyerno ka, dito ka sa kabilang side. Are you there? Yung po yung Sheol, yung Hades. At ang sabi diyan, walang makakatawid doon sa kabila, papunta sa kabila. Tama? So kung biyahing impyerno ka, pagkatapos pinag-pray ka ng 9 days, saka 40 days, makakatawid ka sa kabila, hindi ka makakatawid. Kasi destination mo na yon, may judgment ka na, kaya ka nandoon. Are you there? So para po maliwanagan natin, next verse. Next, ito, isiningit ko to. Tingnan nyo buti. Ito po yung Hades. Lahat ng namatay dito pupunta. Okay? So, para tong bus station sa may Alwahada na papuntang Alain saka papuntang Dubai. Tama? So, kung ito papuntang langit, kasi Abraham bosom, ito naman yung papuntang hell. So, lahat ng namatay na hindi ligtas, hindi tumanggap kay Lord nung buhay pa sila, namatay sila physically, walang pagtanggap kay Lord, walang intimate relationship, pag namatay ka, dito punta mo. Hello? Are you there? Dito ang punta mo. Ang tawag dyan, Sheol Hades. Ito yung sasabi ng verse kanina. Now, kapag naman ikaw is saved, dahil may intimate relationship ka kay Lord, meron kayong relasyon ng Panginoon, kilalang kilala ka niya at kilala mo siya, ang punta mo dito sa kabilang side. Kaya hindi ka pwedeng tumawid dito kasi ito yung great gulf fix. Malaki to, malawak to. So siguro, simula rito hanggang doon sa counter, ganyan kalapad, paano ka tatawid? Sobrang lalim niyan. Tama? Narinig niyo ako? Pero nakikita mo siya ron. Kaya nga importante mga anak na ganito. Tingnan nyo mabuti. Kung meron kang kaibigan, kasama mo sa flat, ka-roommate mo, kamag-anak mo, alam mo na ang totoo, hindi mo shiner. Listen to me carefully. At namatay kayo parehas. May bumagsak na eroplano sa flat nyo, patay kayo. O na-aksidente yung service sa kanya, patay kayong dalawa. Hindi niya alam ang totoo. Ito na ngayon, ang istorya. Nandito ka, papunta ka doon sa Abraham bosom, nandoon ka, siya nandoon sa hell. Ito ngayon yan. Uy, Bob, bakit nandiyan ka? Ako nandito. Ano nangyari? Hello? Nakita niyo, nag-uusap sila roon? Abraham, si Lazarus, rich man. Ang sabi niya, anong nangyari? Ba't nandiyan ka? Nandito ako. Ganito yan. Dalawang function yan. Kapag sinesyaran mo siya at ayaw sumama, ganito yan. Matagal na kita ini-invite eh. Di ba? Ang tagal na kita ini-invite. Sabi ko siya, sumama ka sa church. Ayaw mo sumama kahit minsan pinagtatawanan mo lang ako. Ganon ang mangyayari. Pero pag hindi mo siniran, ganito yan. Anong ginagawa mo dyan? Ba't nandito ako, nandiyan ka? Patay ka na, kinukonsensya ka pa. That's the truth. Kaya importante na siran nyo ang mga tao. Tumanggap sila o hindi, sinaran mo. Tapos. Ginawa mo yung part mo. Most especially your parents. Meron ako narinig. Sino ba yung kumuusap? Hindi ko nababanggitin. Sabi niya, Tay, nawala ako kasi nagalit yung tatay ko sa akin. Nagsisimba ako dyan eh. Galit na galit sa akin kaya nawala ako pansamantala eh. Ngayon babalik na ako. Alam niyo kung bakit? Bakit ka matatakot sa tatay mo? Sharean mo ang tatay mo. Parang sinabi mo na, Tay, diyan ka na sa impyerno. Sharean mo ng totoo. Ngayon kung ayaw niyo maniwala, magkita man kay Ron, Tay, sinesharean kita. Ayaw mo sumama.
Eh, paano pag hindi mo siniran? Kasi natakot ka. Anak, ba't nandiyan ka? Ako nandito. Naku, yun ang pinakamasakit sa lahat. Nasundan niya ako? So, lahat po ng namatay na andito. So, pag ikaw namatay, at hindi pa bumabalik si Jesus Christ, dito ka. Si Mary nandito. Si Paul nandito. Yung 12 disciples nandito. Makakasama mo. Makakasama natin. Amen po ba? So, it's very, very important for us to understand this. Kasi po, napaka-importante itong pinag-uusapan natin. Dapat po, as a Christian, alam natin to. Amen? So, it's very clear from the scripture itself that there is no way that you can go to heaven if you are destined to hell. Kasi doon ka na, kahit na ipag-pray ka ng mga magulang mo, kaibigan mo, relatives mo, kapitbahay mo, wala na tayong magagawa roon. Tama? And then, pastor, di ba po, effective yung prayer? O, effective nga. Paano ka tatawid? Hindi ka makakatawid. Tama? Kasi nga, once na namatay tayo, may judgment na tayong lahat. That's why it's very important for each and every one of us to make sure that you are right with God in this life. Tama? Kailangan right ka with God. And once you are dead, we cannot do anything for you. Tama? Even your father is Duterte o Bongbong Marcos, wala siyang magagawa sa'yo pag namatay ka. Tama po ba? Only the Lord Jesus Christ can save us. There is no other more. Amen? So, once na namatay tayo, once you die, when you close your eyes, it's over. What you have done, whatever you decided, whatever you choose, you made, when you stop breathing in this life, you have made your final destination. Ikaw ang may gusto nun. Ikaw ang nagplano nun. Tama? Kaya nga, merong Bible verse na sinasabing there is gnashing of teeth. Alam niyo yun? Yung pagdating mo doon sa hell, yung gano'n, yung gumagano'n ka. Alam niyo kung bakit? Hindi lang sa init yon. Alam mo kung bakit? Sabihin sa akin, bakit? Kasi naisip mo noon, in-invite ka na eh. Umattend ka na. Nasa cell group ka na, nag-backslide ka pa. Nung namatay ka, doon ka napunta. Kaya, there is gnashing of teeth. Kasi lahat yon alam na alam mo. Buhay na buhay yung soul mo. Naisip mo yun noon. Na nasa church ka na. Nasa cell group ka na. Nag-backslide ka pa. Amen? Are you there? So, tingnan niyo po, sabi sa next verse, 27. Sabi, Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. tingnan nyo. Hanggang ngayon, nagbibigay pa siya ng instruction. Yung mayaman. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng patay ka na, bossy ka pa. Sabi mo. Di ba? Inuutusan niya pa si Abraham. Father Abraham, please, pabalikin mo roon si Lazarus. Di ba? Send him to my father's house. Bakit? Next verse. Tingnan nyo. Bakit? Ayan. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Nakita nyo? Naandoon siya sa place of torment. Hindi niya nakalimutan yung 5 kapatid niya na buhay pa. Kaya kung meron kang kapamilya na hindi mo siniran, pag ikaw namatay at napunta ka sa hell, kawawa sila. Kasi nung buhay ka pa, hindi mo itinuro yung katotohanan. Tingnan mo, patay na siya. Naisip niyo pa yung 5 kapatid niya. Ayaw niya silang mapunta roon sa place kung nasaan nandoon siya. Tama? Kaya katotohanan ng kaluluwa mo, ang soul mo, buhay. Ang patay lang is yung katawan mo. Tama? This is one fruit that even you're dead already, your soul is still alive. Alam na alam mo yung mga nangyari. Kaya kung ikaw nag-backslide at hindi ka na bumalik, namatay kang bigla, doon ang punta mo, pagsisisihan mo talaga lahat. Kasi naandoon ka na eh. Nagwo-worship ka na eh. Kasama ka na sa cell group. Bumitaw ka pa. Ngayon, nasagasaan ka ng scooter, namatay ka. Wala tayong magawa roon. Amen? Amen po ba? Tingnan niyo yung response ni Abraham. Pakisusunod na verse. Sabi niya,
Abraham said to him, "They have Moses and the prophets. Let them hear them." I like this verse. Alam nyo bakit? Kasi sabi niya, pabalikin mo si Lazarus doon para masyaran yung mga kapatid ko. Sabi ni Abraham, no, wala nang babalik na patay. Ang patay po, hindi na bumabalik. Pastor Bob, umuwi po ako gabi, panggabi ako, umuwi ako alas 2 sa madaling araw, Pastor. Nag-aabang ako ng elevator, nakita ko yung lola ko 5 taon ng patay yun. Takot na takot ako, Pastor, nakita ko nakatayo sa may elevator. Bakit na takot ka? Kasi po, nakita ko yung lola ko. Ba't ka natatakot? May dala bang Armalite? Wala po. Ang dala bulaklak. Ba't ka natatakot? Hindi po totoo yun. Yun is mga pangitain mo lang na pinapakita sa'yo, pero hindi po, wala pong patay na bumalik na. Merong special sa Bible, may 3 taon pinabalik at si Jesus, patay na bumalik pa. Pero usually, kamag-anak mo, ikaw, hindi ka na makakabalik. Gawa-gawa lang naisipan mo yon. Nakatira ka sa 3 room na flat, may nagpakamatay sa kitchen, kukuha ka ng tubig, na uhaw ka, pupunta ka ba doon sa kitchen? Di ba hindi? Kasi natatakot ka na baka naandoon. Wala naman ikaw lang yun gawa-gawa mo lang. Sabi mo sa katabi mo, gawa-gawa lang naisip mo yon. Amen? So tingnan nyo po. Ito po, gustong-gusto ko to. So hindi na pwedeng bumalik. Hindi pa, balik mo. So, okay, so hindi na pwedeng bumalik ang patay. Kaya sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets, let them hear them. Alam niyo ba kung sino yung Moses? Ha? Si Pastor Bob, yung Moses na sinasabi dyan. At yung prophets dyan, kayo. Tama? So kung siya raw hindi makikinig, kung silang mga kapatid niya hindi makikinig sa pastor, hindi makikinig sa mga believer, walang papakinggan yon. Next verse, ano sabi? And he said, "No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent." Ang gusto niya, yung patay ang bumalik para mag-repent. Ang sabi ni Abraham, kahit na bumalik pa yung patay, kung hindi sila makikinig kay Moses, sa prophets, sa mga nagtuturo ng Word of God, sa mga believer, walang pag-asa yung mga kapatid mo. Tama? Amen. Amen po ba? Andiyan tayo. So kaya importante na kailangan, alam mo yung calling mo. Hindi ba pwedeng ang tagal mo na sa church, hindi ka marunong mag-share ng katotohanan sa iba. Amen? Amen. Yung mga tao na hindi nag-share ng gospel pero matagal na sa church, meron tayong malaking problema dyan. Kailangan alam nyo po mag-share ng katotohanan sa iba. Amen? Amen po ba? So, hindi bumabalik ang patay. Wala na pong babalik na Lazarus. Kaya sabi niya, merong Moses, merong mga prophets, doon sila makinig. But if one goes to them from the dead, they will repent. 31. Ano sabi sa 31? But he said to him, Ayan. "If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead." So, kung hindi daw makikinig yung mga kapatid niya sa mga pastor at sa mga believer, ano sabi? Mga follower ni Christ, kahit na raw patay ang bumalik para mabuhay, hindi na sila makikinig. Amen? So dito, pinapakita talaga na kailangan yung ikaw na marunong mag-share ng gospel sa iba. Especially sa mga mahal natin sa buhay. Tama? So makikita natin dito, wala nang patay na bumalik. Pero meron isang patay na namatay ng 3 araw pero bumalik uli. He rose from the dead with all powers in his hands. He got up from the grave. 500 people saw him. He conquered death with all power in his hand. Amen? Sino siya? Come on. Give it up for him. So, if we will not hear him, if they will not hear him, if they will refuse to believe in him, then they gonna stay in hell forever. Yun ang sikreto nun. Tama? Tell your neighbor, his name is Jesus. So our souls, if you are non-believer, will go to hell as per Luke 16:91. Please. Ayan, ang sabi dyan. Believers to heaven, 2 Corinthians 5:8, unbelievers to hell. Luke 16,
1931. Now, meron po akong question before we close this. One of the question na naitanong sa akin one time, hindi ko makakalimutan to at naalala kong bigla nung ginagawa ko to. Paano raw yung tao na kirinimate? Amen. Naitanong to sa akin Monday. Nag-evangelism kami sa may Madinat Sayed. Birthday yon. May nagtanong sa akin, so paano raw yung taong na-cremate yung katawan? Paano raw yun? Saan daw ang punta nun? And because we are Bible-based ministry, I need to find a biblical answer to this. Kasi naalala ko. At alam ko, may tanong din kayong ganyan. Paano nga ba yung mahal mo sa buhay na kiniremate? Paano siya? So let's go to the book of John and let me read from chapter 5. Pakibukas nga. Ito po yung sabi. Listen. Ang sabi rito, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice. Sabihin nyo nga, all. Isa pa, sabihin mo, all. You may conviction, sabihin mo, all. Then verse 29, ano sabi? And come forth those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. So meaning, everybody's gonna resurrect from dead. It didn't matter how did you die. It didn't matter kung kinreate man yung katawan mo. Kung kirinimate, tama? It didn't matter. It didn't matter kung nasunog ka sa loob ng bahay at yun ay kinamatay mo. Kahit na nalunod ka doon sa Pacific Ocean at hindi na nakita yung katawan mo, ang sabi doon, all will resurrect. Balik mo nga sa 28, basahin ko line 28. Pakibalik anak. Do not marvel at this, for the hour is coming which all who are in the graves will hear His voice. And then 29 again, ang sabi, and come forth. We'll hear His voice and come forth. Meaning, mabubuhay talaga. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. And dito po, the verse is very crystal clear that if you have done good, then you will be resurrected to life. Amen? But if you have done wrong, if you have done evil, you will be resurrected to condemnation. Can I hear an amen, please? Now, gusto ko po linawin sa inyo lahat to. Look at me, everybody. Listen. Ano ba ibig sabihin if you have done good or evil? Na ikasasama mo at pupunta ka sa condemnation. Tama? Ano ibig sabihin nun? Just to clear to you all, when you say you have done good, meaning you accepted Jesus, you put your faith on Him, you believe that He died on the cross to pay for the penalty of your sins. And that is good. Amen? Are you with me? Yun yung sinasabing good. Resurrection to life. But, ano naman yung evil? If you had done evil, eto lang po yun. Once you rejected Him, once you rejected the Lord Jesus Christ, once you refused to believe Him, once you refused to accept that His death, burial, and resurrection will give you life, eternal life. That evil is the one He's telling here. Yun yung evil. Kasi mga anak, tandaan nyo po, hindi ka pupunta sa impyerno kasi nagnakaw ka, pumatay ka. Kasi pwede kang magsisi on the deathbed. Tama? Pupunta ka sa impyerno kapag nireject mo yung offer ni Lord na salvation. At yun yung tinatawag na evil. So maraming tao, yakadi mo sa Bible study. Maraming tao, pupuntahin mo rito, hindi sila pupunta. They don't believe it. They rather go to their religion na nakalakihan nila, which is ang daming God. Hindi natin alam kung sino roon. Amen? So yung po yung sinasabi ng Bible dyan. Yung done evil is yung mga taong nireject yung offer ni Lord na salvation. So when you go to hell, that's because you rejected Him. You rejected the thing that God has made available for you and me to be forgiven of our sins. Nireject mo yon.
Sabi ng Bible, is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So, kung na-reject mo yon, saan ka pupunta? So, condemn ka. Amen. Malinaw po ba yung usapan natin? So, number 2. Next slide. Number 2. We will all be resurrected, resurrection of life or condemnation. Yan po yung sabi. Lahat tayo magre-resurrect one day. Mabubuhay tayo muli. Yung patay na yung katawan mo, pero yung soul mo, mabubuhay muli. Amen. Are you listening to me? Mabubuhay ka muli. Andito tayo. Yung pinakita kong shoal kanina, yung place of death. Buhay ka roon, nakakapag-usap tayo, nagkikita kayo ng kaibigan mo, nakakausap po siya, kilala mo yung tao. Tama? Now, let's go to Revelation. Next slide. Before we close. Pakibasa anak. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Malinaw to. Malinaw na malinaw to. Ito Revelation, yung book sa last part ng Biblia. Ang hinihintay na lang natin, 20% sa Bible. Yung 80% nangyari na lahat. At kasama yung Revelation. Ang sabi po rito, and I saw the dead, small and great. Ano ibig sabihin yan? Mayaman ka man o mahirap, maganda man ang karir mo, hindi. Tama? Itim ka man, puti, pula, anumang kulay mo, may asawa ka man o wala, you will stand before God and there is a book na bubuksan. So, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged, lahat ng dead, patay na tayo. The dead will judge according to their works. So, nung buhay ka pa, ano yung ginawa mo sa buhay mo? Ano yung pinagkaabalahan mo sa buhay mo? By the things which were written in the books. Then, verse 13, last verse. Ano sabi dyan? The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. So, kanina, yung sinasabi ko sa inyong place of dead, bumalik na si Lord, eto na, kukunin na tayo lahat. So, lahat ng namatay doon sa Hades, deliver at the dead who were in them. Hello. Are you listening? Okay? And they were judged, each one according to his works. Now, yung kanina rito, yung Abraham bosom, yung papuntang langit, isa papuntang hell, dyan nahusgahan ngayon. Pag nahusgahan ka, hindi na hell yon, lake of fire. Doon sa hell, para ka na sa isang room na wala air condition. Bigyan natin ng mas magandang paliwanag, okay? So, bubuo tayo ng isang box na made of aluminum, okay? Sasaran nyo, naka-welding, iiwan ka sa gitna ng disyerto. Yun ang hell. Amen? Ganong kainit. Pero pag lake of fire na, dagat-dagatang apoy na yon. Isipin mo yung soul mo na nakakaintindi ng, nakakaramdam ng sakit. Yung soul, iuhulog doon sa dagat-dagatang apoy. Dito nga, wala lang AC, reklamo ka na eh. Tama? Narinig niyo po ba ako? So dito po sa Revelation na to, dito po tayo matatapos. Gusto ko po sabihin sa inyo lahat. The book of Revelation is very clear. Everybody, I say everybody is going to be raised from the dead. Lahat po tayo. So, lahat tayo magbibigay ng account to God. So, titingnan natin yung life, yung Lambs of Book. Tama? Yung Book of Life. Doon titingnan kung yung pangalan mo talagang nakasulat doon. So, hindi ko alam kung alphabetically yon, first name o last name. Wala naman sinabi. Ang importante, yung pangalan mo nandoon. Tama? Yun yung ating gustong gawin. Kaya tayo na andito sa lupan to, kaya ka nag-church, kaya ka nag-worship, kaya mo kinikilala si Lord, because you want one day na yung pangalan mo na andoon sa Book of Life. Kasi pag wala, kakalad ka rin ka na ni Taning papunta sa dagat-dagatang apoy. Amen po ba? Naalala nyo ba nung tayo nag-encounter? How many of you has encountered the Lord? Yung mga nag-encounter na, taas sa kamay. Naalala nyo sa video na nandoon?
Di ba naalala niyo yung babae, yung nanay, tatawid, nahulog siya? Yun yung gulp, yun yung kasam, yung gulp pics na malaki. Tapos naalala niyo yung namatay na lalaki na lahat ng kasalanan niya pinrint? Naalala niyo? Oh, hindi ko nahabaan pa para mag-excited naman yung mga Amin na rito mag-encounter, tas sa kamay. May mag-encounter ba? Ayan. Ako, napakaganda no, mag-encounter kayo. Okay? So, nakita niyo yun? Doon po yung tinatawag na Book of Life. Doon nakabase yun. Okay? So, lahat tayo, mayaman ka man o mahirap, okay? Yung sinasabi kanina, dead, small, and great, standing before God. May reputation ka man o wala, may pangalan ka man o wala, kasama kang tatayo sa harapan ng Diyos. Kahit sino ka pa, employed ka man o unemployed, rich people ka man o poor people, white, black, brown skin ka man, kahit na sino ka, haharap tayo sa Panginoon. Everybody, the Bible says. Tama? So tell your neighbor, you fall into a category of everybody. Laksan nyo, you fall into category of everybody. Kasama tayo lahat doon. Kaya habang nandito ka sa buhay na to, ayusin mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin natin. So, music team, bakit kayo rito? Music team. So, right now, ang gusto ko sabihin sa inyo right now, nobody will escape. Nobody will walk away. All of us will stand before God and give an account to Him. Tama? So, if your name wasn't in that book, you will be condemned forever. So, ang tanong, how do you get your name in that book? Paano natin masisigurado na yung pangalan natin nandoon sa book? And that is when you accept the Lord Jesus Christ as your God and personal Savior. Amen? Yun po. At sasabihin ko po sa inyo, hindi sinabi na naandito ka sa worship leader. Hindi sinabi na part ka ng intercessory. Hindi sinabi na part ka ng instrumentalist. Hindi sinabi na part ka ng kids ministry, ng technical team. Hindi yun ang kaligtasan. Again and again, sabi ko sa inyo, na gumagawa ka sa ministry, active ka sa church, because you know that you are saved. Hindi ka gumagawa sa church kasi gusto mong masave. Malinaw ba tayo ron? Ulitin ko ulit. Hindi ka active sa ministry kasi gusto mong masave. Kaya ka active sa ministry because you know that you are saved. Amen? Hindi magbibigay ng kaligtasan sa iyo to. Kahit ano pang ministry ang hawak mo, ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo is when you accept Him as your God and your personal Savior. Amen?